Mga kapatid, tayo po'y magsimula na sa ating liturgical Bible study at atin po itong simulan sa isang panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful and enkindle in us the fire of your love. Send forth thy Spirit, and we shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, who didst instruct the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit, grant us in the same Spirit to be truly wise and ever to rejoice in his consolation. Father God, send forth your Holy Spirit that our minds and our hearts may be open and enlightened, that we may receive, accept, and embody your words. This we ask in the mighty name of our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. 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 In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang Okay. gabi po. Magandang gabi po. Good evening. So, sino po ang inatasan natin sa ating Pagbasa. gospel? So, Ako, ayun, last week is about, ano nga ba yung gospel? Love God above all and neighbor. Tapos, ano pa yung next? Bartimaeus ba yung before? Names. Tsaka yung sina James, tsaka si John. Papogian sila. So, it's about yata financial stewardship ni Brother Alex. Talk niya. Nauna na. So, let's hear our gospel from Brother Hector. Magandang gabi, Brother June de Vera. Magandang gabi po. John, good evening. ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Puri sa iyo, Panginoon. Panginoon. Sinabi pa ni Jesus sa kanyang pagtuturo, mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad ng may mahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan ng mga liwasan. Ang ibig nila'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba, lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Ang kaloob ng babaeng balo. Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. Maraming salamat po, Brother Hector. Welcome. So, sabi ko nga, 'di ba, it's yung love above God, love above all. Pero yung nagtanong noon ay andito rin no? Parang scriba rin yung nagtanong last time, pero sinabihan pa nga siya na you are not far from the kingdom. But ngayon medyo taliwas siya. So himay-himay na natin to. Starting with letter A, Brother Alex. So, dali
Nasaan na ba yung Yeah. kodigo ko? Tanong sa verse 38. 30. Sa kanyang 38, di ba? Tama, di ba? Yes, tama. So, sa kanyang pagtuturo, ano ang sabi ni Jesus? Kaya sinabi niya sa kanyang pagtuturo, mag-ingat kayo sa mga guro ng batas na gustong lumakad na nakabarong at batiin ng mga tao sa liwasan. Yun Yun na, na ba yun? opo. Tama na. Okay. 39 na yata So yun. mag-ingat kayo sa mga skriba, di ba? Tagapagturo ng kautusan na mahilig magpalakad-lakad na suot ang kanilang mahabang damit at gustong-gustong binabati ng may paggalang sa mga pamilihan. Para namang it also ano pa rin no? Nangyayari pa rin to sa Nangyayari ating pa rin. panahon Oo. Proud ba? Mga Mga proud. politiko kayo. Mga So maraming proud. salamat, Brother Alex. So punta po tayo sa letter B, Brother Butch. In order So ang tanong verse 39, ano pa ang sinabi ni Jesus sa mga about sa mga tagapagturo ng kautusan, yung mga skriba na yan? Ah, ang ang gin mahilig silang upo sa mga upuan ng mga VIP sa sinagoga at sa mga handaan. Ayun parang talaga naman mga politiko talaga, ang mga VIP talaga. VIP. Maraming salamat. Parang Bill, first. Meron bang politiko noon panahon nila? Meron na. Ay, meron naman. Di ba? May namumuliti ka na. Okay, sige. Maraming salamat, Brother Butch. So si letter H, Brother Hector. Okay, ano pa yung mga sinabi about doon sa nasabi na nga VIP tsaka mahabang mga damit. Ano pa yung mga patungkol sa mga skriba na ito? Ako sasagot niyan. Ako ang, ako ang susunod, di ba? Brother Hector tinawag ko eh. Inuubos gusto ko nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinangkalay ang pagdarasal ng mahaba, lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Kaya pala gusto sagutin ni Dito, Brother Tunying. Ayun, Hindi yung ko mga kabuhayan inuubos, ng hindi mga handmaids, Ang mga kinukuha handmaids. mo Anong inuubos Hindi, ni Brother Tunying? Ha? Kaya Hindi, pala. Ako. Mahaba ka pa naman magdasal, Brother Tonying. Ay, sorry, hindi na. Biro lang. Maraming salamat po. Brother Hector, ayan na si Brother Charles, no? So, ayun na, naibanggit na Brother about Charles. sa mga skriba. So, tadako na tayo nga sa another half of si Brother Hector. So, IJ. Brother Charles, ano ka na ba dyan? Are you ready? O pahinga ka muna ha? Magandang maulan at gabi. Maulan at gabi. Yeah, So si Kuya June, Brother June de Vera. So dito na po tayo sa verse 41 na tayo. So ito yung about kaloob ng byuda, no? So saan, no? Ano ba yung setting ngayon? Saan naupo si Jesus ngayon at ano ba ang napansin niya? May napansin siya. Ilang binuksan ko pa yung kwarto eh. Okay. So sino Para pa? mabasa ko yung readings. Ay, laktawan ko na kay Brother Tonying na pala muna. Ready naman to si Brother Tonying. Kanina pa gusto niya pang agawan. Basta walang handmaids Tapos na yun yung part. Balo. Hindi Ah. handmade, balo. Di ba may mga Ako si Jesus. Sana po si Jesus, ano yung napansin niya?
Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naguhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Ayun. So, parang Mga rich. mga politiko na naman. Bandel-bandel na pera. Sana maambunan tayo. Maraming salamat po. So, punta na po tayo sa verse Malapit lang ang 42. Maria Chapel. Brother Jun, nahanap mo na ba o hindi pa? Kasi daw si Brother Nahanap mo Charles pa sa lang? mga Si Brother Saints na muna. Brother Saints. So, ayun na nga, nabanggit na nga merong si ni... LS, si Brother Charles sa handmade. Oo, yun. So, nabanggit na nga ni yung mga mayayaman, no, about yung paghuhulog. So, ano naman ang ginawa ng isang biyudang dukha, Brother Saints? Kakilala to ni... Naka-mute po kayo, ha? Kakilala daw to ni Brother Tonying. 42 po. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Magkano ba yung 2 salaping tanso? Sa akin, 2 barya na kalagay. Ha? 2 centimos. Oo. 2 centimos. Ibang denomination. Pero makikita natin yung mamaya yung halaga nung binigay. Okay, maraming salamat, Brother Saints. So are you ready, Brother June, or si Brother Charles? Ayun na muna. Ito ba yung Lucas 15, 1 to 10? Tama ba ako? Marcos po. Mark Marcos. 12, Mark 38 to 44. Yung Lucas 15 para sa ngayong araw eh. Para sa Ano linggo ang to. ginagamit natin yan? Marcos, Lucas. Marcos po. Marcos tayo ngayon sa 30 Marcos. seconds, 30 second Sunday. Sige. Opo. Yung Lucas 15 Charles. ngayon. Brother Charles. Ano po? May 2 verses pa naman tayo. So yung pinakahuli kay Brother June. So dito sa verse 43, ano ang sinabi ni Jesus doon sa kanyang alagad about doon sa byuda na dukha? 43. Teka po. Tinawag ni Jesus Okay. ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, sinasabi ko sa inyo, dukhang balog, yung ang naghulog ng higit sa kanilang lahat. Sapagkat ang iba ay nagkaloob ng bahagi laman na hindi na nila kailangan, ngunit ibinigay ng balugto na dukhang dukha ang buo niya kabubuhay. Ayun, tinapos na po ni Brother Charles. 2 verses na. So, okay, maraming salamat, Brother Charles. Sa next, ka na lang, Brother June. Tinapos na niya. So, ayun nga, nabanggit nga dito na na mas higit pa ang binigay ng byuda kaysa doon sa mga politiko. Ano ba itong mga nagbigay na yun? Yung malalaking, wala Mayayaman. naman, mayayaman lang, no? Mayayaman. Maraming mayayaman. Opo. Sina Ayala, sina Sobra lang sa kinita nila. Yung mga sobra. Oo. Yun. Sobra. si Mga barya na lang nila. Actually, Barya. mga tax collector yun. At tax ba yun? Collector? Hindi Okay. Wala naman Yun ang sinabi. mayayaman, yung mga tax collector. mga negosyante. Eskriba sila, eskriba. Yung ang mga tax collector hindi naguhulog yan eh. Sige po. Mag-ano na po tayo ng ating, ayan na, naglagay na ng ano. Ano po ba yung mga keywords natin dito? May dumadaan sa FY. tamang pag-alay. Ang tamang pag-alay ay lahat. Hindi, tamang pag-alay yung inaalay mo ng buong puso, hindi yung kung ano lang yung kasi talagang dinistinguish ni Jesus Christ yun sa balo eh.
Yung kasing sinabi, they gave only of what is excess, yung mga mayayaman. Pero yung balo, she gave everything, even yung ikabubuhay niya. Buo niyang ikinabubuhay. So, lahat ba, no? Wala siyang natinira. Wala siyang tinira dun sa, Oo. sa pagbasa. Oo. Maliit paano lang. naman siya magtitira? Dalawang pera na nga lang yun. Ititira mo pa. Ibigay mo na. Kaya Wala nga, namang mas, mabibig. Ibigay. Oh, pero wala na siyang kakainin. Wala na Oo. siyang pambili ng kakainin niya. Oo nga. Pero parang siguro ipinapakita lang dito na, Yung 2 pera nung araw, malaking bagay pa yun. opo, Hindi opo. yung kapareho ngayon na isang pera, walang Yes. halaga. Hindi po ba ibig meron sabihin namang- lang nito na she is fully entrusting everything to the Lord? Yun. Yeah. Ang sa kanya, duty before God, Yes. then duty to self. Bahala na ang Diyos. Bahala na ang Diyos, basta importante sa kanya, din niya muna yung patakaran ng Panginoon. Kasi may pangako naman yun eh. Pagka ginawa mo yan, ito naman ang pangako ng Diyos. So Amen. doon talaga lumalabas na siya, naniniwala talaga siya sa Diyos at meron siyang relasyon sa Diyos. Kasi hindi ka pwede magtiwala sa isang bagay na wala kang relasyon. Parang lalabas yan yata dun sa susunod na pagbasa. fully dependent na siya kay Lord. Pero rin ang tanong nyo kasi, bakit ganun eh? Opo. Fully, Nasagot natin. fully, Opo. Yung ano po, yung, I mean, Ano pa? yung correlation niya dun sa susunod na mga pagbasa po lalabas, di ba? Yung dun sa, sorry nape-preempt ko na po, yun dun sa, tungkol dun sa pinuntahan ni yung propeta, Isaiah, First reading, second Elias, reading. Elias yan. Elias. So, Elijah. sinabihan siya na pumunta ka dun sa lugar na yon at merong Sarapan. ina na hihingi ka dun sa kanya ng pagkain at ibibigay niya. Yun din yung huling-huling harinan niya at saka oil. Pero ganun pa man, hindi niya pinagkait. Di Ano ba? pa, ano pang mga Parang keywords? yun yung niya. Kaloob. 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 Dalawa kasi ang pinakikita rito, pananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin nun, paano ka magkakaroon ng relasyon sa Diyos kung hindi ka naman naniniwala? Paano mo naman patutunayan yung paniniwala mo kung hindi ka naman nagtitiwala? Wala. Yun. Yun Tama. ang punto eh. Hmm. Sabihin mo, naniniwala ka sa Diyos. O sige, kung naniniwala ka sa Diyos, meron siyang sinasabi sa'yo, gawin mo ito. Kaya nga lang doon sa pinagagawa niya sa'yo, parang lugi ka. Di ba? Lugi ka sa tingin mo, pero Sa mata ng tao, Eh, parang dugi ka. ibig sabihin, sa practical na pagkakataon, kung tatanggalin mo yung pananampalataya sa Diyos, tatanggalin mo sa equation yun, hindi mo gagawin yung sinasabi ng Scripture. Hmm. Kasi Ah. kakain ka eh, anong kakainin ko? Tama. So ngayon, ito ngayong taong ito, kahit na mawalan siya ng pagkain, ang importante muna sa kanya, obedience to God. Masunod, masunod yung kalooban ng Mas importante sa kanya yung obedience to God. Kung mag-suffer man siya, mag-suffer siya. Ganun katindi yung kanyang disposisyon. yun. Pero pagka ganun ka, nakarating ka doon sa ganun, doon pa lamang nagaganap yung pangako ng Diyos na hindi kita pababayaan. Pero kapag di ka nakaabot sa ganun, hindi ka karapat-dapat doon sa pangako na hindi kita pababayaan. Kasi yun ang covenant Kung doon. obedience, kung obedience po yan, ano ba yung ino-obey niyang utos? Sa yung sa panahon ng araw, wag sa ngayon yung sa panahon ng araw, ang unang-unang hinihingi niyang pag-utos, yung pagpapatotoo na sila ay naniniwala at sumasampalataya sa Diyos. At ang unang-unang pagsubok ng kanilang paniniwala at pananampalataya sa Diyos ay pagbigay ng pera. Pagbigay ng Yan tithe. po ba yung tithes ba po Yes. yan? Yan, yung pagbigay na ikapo. Ikaw po. Bukod doon sa pagbigay na ikapo, Malaki yun, yung pagbigay ng tulong sa kapwa. Sobra pa Dalawa sa yun. ikapo yung ginawa niya. Ha? Lahat Ikapo. eh. Ikapo. Sobra pa. At saka love offering. Dalawa yan. Exempted nga siya dapat, di ba? Correct. Pero hindi. Ganun katindi yung kanyang obedience and trust eh. Yun yung nilalarawan niya yun. Gano'n yung faith niya. Related Ganun siya din katindi. doon sa yung parable, yung rich man pala na
you have to sell everything, di ba? Sabi niya na, okay, nagawa ko na lahat ng mga utos mo na eh. Nagawa ko na. O, ito na lang gawin mo, sell yung ano mo, pag ari-arian and give it to the Distribute poor. to the poor. Oo. And give to the poor. Umuwi siya, luhaan eh. Hindi niya Kasi ginawa. mayaman siya eh. May attachment pa siya eh. Ah, Hindi niya magawa. yun. Parang Hindi ganito. na Pero- yun. May Pero pangako yung kasi. panahon ni Jesus, hindi naman pinag-uusapan yung tithes din eh. Wala nga sila sa Pero bago quotation dumating si Jesus, tithes. kautusan na ang tithing. Dati na po yun. Bago Malakay. Bago, Kaya 3:10. nga, Bago- nung panahon na yon, hindi burado ang tithing. Ginagawa nila yan. Regular na sa kanila yan. Yung bagay na yan. Kaya nagkakasukatan dyan sa bagay na yan. Ito ngang babaeng ito, hindi na nga tithing ang pinag-uusapan eh, love offering. Pwede kang tumanggi ron. Pero siya, wala siya talagang maibibigay na handog sa Diyos na tithing eh. So hanggang dito lang ako kasi ito lang ang meron ako. Todo yung sa kanya. Ano ba naman ang mapapala mo sa kusing? Wala namang mapapakinabangan ng Copper coins. community, ang tao doon sa kusing eh. Talagang wala siya. Wala talaga yan. Siya, pwede niyang ibili pa yun ng isang tinapay eh. Pagkatapos nun, mamamatay na siya sa gutom. Yun na ibig sabihin nun. Pero Parang sige, yung first reading yan. mamatay na ako sa gutom ngayon. And- Makasunod lang ako sa kautusan ng Diyos. Ganun katindi yung kanyang obedience. Hindi ba rin mamatay ako sa gutom? Basta importante, nakatupad ako sa hinihingi ng Diyos ko. Yun ang kanya. Okay. Intindi. Kaya nga si Jesus, tignan niyo yung babaeng yun. No? Obedient. Hindi naman makakatupad ng tithe yung kanyang ano kasi wala namang halaga na yan eh. No. Kusing-kusing na lang yan eh. Pero kung iintindihin mo, pang isang pambili niya pa ng isang tinapay yan. Pagkatapos nun, mamamatay na siya sa gutom. Okay. Pero Nasagot ba, brother? Oo, yung- niya. Ikabubuhay. Oo. Buhay ang nakataya doon sa The babae. words. Buhay ang kapalit eh. Hindi lang hirap, hindi lang sakripisyo, hindi lang fasting. Hindi, buhay na nakataya eh. Yan na yung kahuli-hulihan niyang pera. Pagkatapos niyan, wala na. Wala na siyang kaparaanan para makakain. Bigat ha? Mabigat. Yung ano po yung prior to this one, yung kanyang reading is paglalarawan naman yung pagiging ano pa to, yung pagiging hypocrite ng mga ano. Kasi Mga Yun. skriba. yung mga mahabang Mapagkunwari. mapansin sila Mga yun. you hypocrite. Mapagkunwari. Paano ba natin sasabihin yun? Yun. Hindi naman mapag-imbabaw. Ano? Pasensya na kayo. Mapag-imbabaw, Kaya ako maghanap ng mapag-imbabaw. Tagalog eh. Mm. Imbabaw. Imbabaw Dati naman yung tinitira ni ano yun eh. Mga pamumuhay. hypocrite. Diba? Di ba? Mapag-imbabaw na pamumuhay. Kasi dinescribe, di ba, how they prefer yung seats ng importance or significance. Tapos yung para mapansin sila, kailangan nila magsuot ng kanilang mahahabang robes or whatever para mapansin. At sila Pansin ano? papansin sila mga KSP itong mga ito. Lalo na ngayon, marami. Wala silang humility. Malapit na yung election eh. Marami talagang magpapansin. Malaking mga Oo. karatula sa ano, billboard. Ako meron akong personal na Ang word pala, pandit. buo niya ikabubuhay. Pwede rin, no? Ano po? Meron akong personal na take. Buo niyang Pero ikabubuhay. Buo niyang ikabubuhay. Ano yun? Personal. Kasi ang labanan dito is huling-huli na niyang pera na ibibili niya na kung anong maaabot para maibili niya ng pagkain. Wala namang pinaka-importante doon sa mahirap na yun kundi kumain eh. So ibibili niya ng pagkain. Para at least may bibili niya ng pagkain, makakakain pa siya, makakagawa pa siya ng paraan para magkapera ulit. Pero hindi yun eh. Ang testing sa kanya, merong hinihingi ang Panginoon. Kung ikaw ay magbibigay ng iyong abuloy o iyong alay, hindi naman siya qualified na tither eh. Kung magta-tithe siya, ilang kusing yung pera niya? 2. Sabi 2 diyan, copper coins. 2 copper coins. Magkano? Ilan lang ang 10% ng 2 copper coins? Sobra-sobra pa yung 1 copper coin eh, di ba?
So hindi na tithing ang pinag-uusapan dito eh. Ang tinataya niya rito, buhay na niya eh. Everything he's got, she's got. Hindi na tithing ang pinag-uusapan. Everything she's got. Sabi niya ng gano'n, oh, He's trusting ibibili He's ko ito trusting her ngayon. life to God. Ibibili ko ito ngayon ng tinapay. Pagkatapos nito, mamamatay na ako sa gutom. Ganon din. Eh, Brother Alex, meron ako sinulat. ibigay ko na sa Diyos ito ngayon. Ngayon na ako mamatay sa gutom. Hindi siguro ganun ng ano niya. Yung trusting niya, hindi mamamatay. Parang, I give this because I believe the Lord will provide. Hindi yung mamamatay siya. Hindi, wala pa yon, hindi pa ganon. Kasi hindi enough yung type mo eh, na ibibigay eh. Kaya hindi mo ina-assume yun na ganon. Sabi niya, kahit ako tatanungin mo kung ako yun, ang disposition ko doon, Lord, kulang ito para ibigay ko ng tithe. Ang kinakailangan ko sa iyo, ibigay ng tithe. Para ako, suklian mo naman. Kulang na kulang nga ito para sa kayo, wala nang kahalahan. Kusing-kusing lang ito. Anong mapapakinabangan ng simbahan dito para pantulong? Pero, dalawang bagay ito. Siguro maintindihan mo naman kung ako ang gagamit dito, walang-wala ako eh. Pero pagka ginamit ko naman ito sa iyo, pag ito na yung umpisa ng mamamatay ako sa gutom, sige na, mamatay na ako sa gutom. Basta unahin kita. Sa first reading yan, yung mamamatay. Oo, nandun yan. So priority, parang ipina-prioritize na talaga si Lord. Kasi yung mga last ano natin, di ba? Love the Lord your God with all your heart. Ibig sabihin lang, sinunod niya talaga yun. Di ba yung last ano Everything. LBS, concretize niya po yun. Because this belong to the Lord. Parang ganun lang yung sinasabi niya. I'm just a steward. So siya talaga yung pinaka best example. Tama This po ba? is from the Lord, sabi niya. Whatever I have is from the Lord. So He owns this. Ang sukatan doon, hindi lang yung obedience. Yung obedience na nga. Kasi wala namang pangako Ayan, ang Diyos. Pag pagsunod may sa ganyang kalooban. sitwasyon at binigay mo sa akin yan, lalo kitang pagpapalain. Wala namang ganun pangako ang Diyos na sinasabi. Hindi niya nire-reveal yun eh. Kaya para magkasukatan eh. Susunod ka ba? O dahil sumusunod ka ba? Dahil mas malaki ang gain mo? Yun ba? Bigay mo na kay Lord dyan 2 piso mo, papalitan niya ng 2,000 yan. Sino may ayaw? Bira. Sino may Yun nga. ayaw? Sabi ni Brother Alex, that's how he expressed his love for God above all. Yun nga, yun ang punto ron. With Yun ang all punto his ron. might, all his resources, Right. all. So tayo ngayon, ganun din naman tayo. Nagta-type ba tayo dahil ang inaasahan natin, yung sabi ng Panginoon, shall I not open the floodgates of heaven and pour Ayun lang. down upon you blessings without measure? Yun ang challenge niya eh. Bring the full amount of tithe into the storehouse. Shall I not open for you the floodgates of heaven and pour upon you blessings without measure? O sige, kung yan lang ang interest mo sa tithing, gano'n mo kamahal ng Diyos? Ang mahal mo yung pera. Kasi kikita ka doon eh. Kasi ang dapat na posture ng puso natin is to give Oo, kikita without ka ron eh. expecting. Di ba? Tama na ikaw ay dapat magbigay na walang hinahangad na kapalit. Sarap ka mag-tithe kasi papalitan ng Diyos ng doble-doble pa. Diba? Yun ang punto ron eh. So, wala kang tago doon eh. So ngayon, kung halimbawa hindi ka kikita, kagaya nun, hindi ka kikita, sukliin ko man yung tithe mo ng 10%, ibalik ko sa iyo. Yung sinasabi niyo, hindi pa rin sapat para makaginhawa sa iyo eh. Kasi kukunti lang talaga yan eh. Pero bigay ko na lang sa iyo ito, Lord. Mamatay na ako ng maaga. Mamatay na ako sa gutom ng maaga. Ganun katindi yung disposition ng babae. So, sinasabi niyo po, she's not only offering her money, but also herself. Kasi entrust na niya yung sarili niya. Yung kanyang obedience, kahit na ikamatay niya. Yes. Kahit na ikamatay niya sa gutom. Ganun kapindi. So, meron pa po ba kayong idadagdag dito sa ating keywords? Yung mga nakakamatay na keywords dyan. Yan. Yung Okay na po ba to? Shall I close? Sino na po ang magbabasa ng verse? Brother Tonying. First reading.
taken from Ang pagbasa Kings. First King, ay mula po sa aklat ng unang hari. mga hari. Ano mga 17. verses yun? Chapter verse 17, 17, 10 to yeah. 16. Chapter Verse 17, verse 10, 9. 16. 10 to 10 to 16. 10 hanggang 16. Yo, Umpisahan ko na sa 7. you are not obedient Oh. You're not obedient to our Hindi na pagbasa yun. to the to the church. You are not obedient to the church. Pinapunta si Elias sa Sarepta. Pumunta nga siya roon sa Sarepta. At nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sakto. Sinabi niya sa babaeng balo, "Maaari po bang makiinom?" Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain." Sumagot ang babae, "Alam po ni Yahweh na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Meron pa kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay." Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala. Pumayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka lang para sa inyo. Kapag ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang ulay maparating, papatakin ng may kapal." Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain, si Elias at silang mag-ina. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng pangako ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat, Brother Tonying. So, himay-himay na po natin, no? Ang ating, so nahuli kanina si Brad Charles, si Brother June. Tama ba? So, verse 10, Brother June, saan pumunta si Elias? Ano sinabi niya? Sa byuda. Sa Saripat. Oh, Punta siya sa Saripat. tapos, ano pa sinabi niya? Tapos nang dumating siya doon, gutom siya. Nakita niya ngayon yung byudang yon. Humingi ngayon siya kasi siya, propeta siya eh. Kilala siya na propeta. So siya nakakausap niya ang Panginoon. Kaya ngayon, yung babae na yon, inuutusan siguro siya ng Panginoon. Siguro, sa palagay ko. Kasi hindi naman niya gagawin yun na ikaw yung propeta na nakakaintindi ng Panginoong Diyos eh. Pagkatapos sasabihin mo, "Oy, meron ka pa bang mailuluto dyan? Lutuin mo na yan kasi kakainin ko." Para naman siyang hindi propeta nun, di ba? So dito, sa pangyayari pa lang, kitang-kita natin na meron siyang pakay na inuutos sa kanyang Panginoon. Pero hindi natin agad-agad makikita yon unless yung kwento mag-unfold. So ngayon, pinapunta siya doon sa isang lugar na yun at meron doong mag-anak
na hahuli-hulihan na lang yung kanilang arena na kakainin pagkatapos nung mamamatay na sila sa gutom. Pero inutusan ng Panginoon itong si Elijah na puntahan niya yung pamilyang yun. Pagdating niya ngayon doon, ang sabi niya ngayon doon, oh, meron ka bang pwedeng makain dyan? Sabi ngayon ng babae, ito na lang ang meron kami. Pagkatapos namin lutuin ito para sana sa aming pamilya ito, sa aking mga mag-anak, pagkatapos mamamatay na kami sa gutom. Pero sabi ng babae sa kanya, ginawa pa rin niya yon, binigay na lang niya kay Elijah sa paggalang dahil yun ay sugo ng Panginoon. So hindi ba nang mamatay sila sa gutom, pero dahil sa Elijah, nire-represent yung Panginoon, ganun na lang katindi yung faith ng babae na yun na paggalang sa presence ni Elijah na lingkod ng Panginoon. Sige na, ikaw na lang kumain ito. Para hindi ka mamatay sa gutom, kami na lang ang mamatay sa gutom. Ang tindi ng pananampalataya. Ang tindi ng obedience. Ang tindi ng humility. O yan ang pinag-uupisahan niya. No? Alam na natin, miracle na nangyari. Sabi, sige, pumunta ka doon, di mauubos yan. Ano nangyari? Miracle. Kung kailangan ng milagro, hindi ka talaga pababayaan ng Diyos. So hindi na uubos yung kanyang anong tawag doon? Sidlan. Provision. Oo, yung Arena, yung tsaka oil. Arena, hindi tsaka na langis. uubos. So yun ang Panginoon, pag nakapasa ka sa pagsubok, miracle ang kapalit. Ang sikreto ng pag humihingi ka ng milagro. Susubukan ka. Humingi ka lang ba sa akin because alam mo na makikinabang ka? Or humihingi ka ba sa akin dahil kinikilala mo na ako ang iyong Diyos? At dahil sa ako ang iyong Diyos, ang unang-unang dapat na nakataya mo is obedience. Hindi mo ko Diyos kasi makikinabang ka. Kung hindi, Diyos mo ko kasi Diyos ako. Kahit na ikaw ang talo, kahit na ikaw ang lugi, kung yun ang hinihingi ko sa iyo, willing ka. Kahit na ikamatay mo, pag yun ang hinihingi ko sa iyo, willing ka. Yun ang sinasabi ng Diyos. Pagka ganun ka, faithful ka. At pagka ganun ka, hindi ka naman niya pababayaan. So para Brother June, parang sinasabi mo na rin like yung mga martyrs, di ba? They die for faith kasi in obedience to God. Kasi Oo. yun yung highest nila, di ba? Yung para pakita yung kanilang love kay God. Correct. The There Lord. is no other proof Even of their life, love but they will give obedience. it up. So dito sa pagbasa po na ito, kung titignan po natin yung naunang mga talata, nakalagay na dito, although sinabi na nga ng Panginoon, inutusan ko na ang isang byuda roon para bigyan ka ng pagkain. So may pala na kumbaga na preempt na may sinabihan na si God. Ang Panginoon, may sinabihan na byuda doon sa pupuntahan ni Elias na pumunta ka doon, bibigyan ka ng pagkain. Kasi prior to this one pala, nasa Jordan siya eh. Doon siya binibigyan ng pagkain ng uwak, ng tinapay ng uwak, saka sa umaga, karne naman sa gabi. Tapos may batis doon siya umiinom. Pero natuyo yung batis. Kaya pinapunta siya sa Sarepta, doon sa Sidon. Doon ka daw tumira. Tapos Pero kung ikaw si Elijah, iisipin mo ba na kaya ka pinapupunta ng Panginoon doon dahil natuyo na yung batis, wala ka nang makuhang pagkain. So ibig sabihin wala nang magawa ang Diyos. May purpose talaga ang God na Purpose nakahanda niya. ito. Si Elijah, alam niya yun. alam ni Elijah yun. Supposedly tayong mga nasa servants of the Lord, dapat alam natin lagi yun. Kaya pagka merong calling, hindi tayo nagdadalawang isip sumunod. Ayun, Observe. tama, Brother Sunny, di ba? Yung sinabi na ni Brother June, kapag sinabihan ka na may talk Pinatatawa. service, talagang hindi ka pwedeng humindi. Thank you, Brother June. Turo. Hindi, yan po ay nakasulat talaga. 'Di ba? Ang Panginoon na nagsasalita kasi kung kailangan tayong ipadala para ang salita ng Diyos ay maibahagi natin sa ating mga kapatid na hindi pa nakakarinig. Saan ipapadala si Brother Dapat. Saints? Dapat tayong tumunod, Kalimayan. Di ba? Yun.
Yun yung hinahanap ko kanina nung nag-uusap. Kasi Brother Jun, nag-uusap kami kanina bago pa tayo Ay, hindi ko alam yun. sama-sama. Oh, di ba? Oh, ikaw na may sabi nun hindi ako Thank you, Brother Jun. Oh, Brother Saints wala ka na excuse. No more excuses. Walang pilitan. Walang pilitan. Walang pilitan. But it's obedience. Obedience. Pilitan It is naman. a matter of... Pwede naman maging scriba eh. Ay, Ay! Ano po, nasagot na lahat ni Brother. di ano na tayo sa Keywords. Keywords keywords tayo, na, okay. tsaka connect the Keywords. dots. Nasaan na yun? Ayun. Obedience daw Andun na, obedience ulit. para kay At Brother Saints. pananampalataya ng byuda. Obedience at pananampalataya. Pagsunod. Saka meron isang importante rito, do not be afraid. Yun. Yung word na yun, do not be afraid. Do not be afraid. Oh, nakalagay Birch. po dito, huwag kang Huwag matakot. matakot. Huwag kang Sinabi ni Elias, Kaya huwag ka kang natatakot matakot. kasi nagdududa ka. Yun. Ano naman ang dahilan kaya ka natatakot kasi nagdududa ka. Kaya pala kasalanan magduda, di ba? Yun daw. O, pagdating sa Panginoon, huwag kang magdududa, huwag kang matatakot. Ibig sabihin lang nun, we don't trust Him enough. Trust. Tsaka na-recognize niya kasi na man of God si prophet. Ano nga ba sa Saksi si Yahweh. Sabi Tayo niya. mga man of God tayo, servants nga ang pangalan Kaya nga. natin eh. Wag, Yan. Prophet wag. ba tayo? Prophet Matakot. June and Oo. Prophet Lahat ng Saints. Kristiyano. Ito nga, may saints nga tayo dito na Oo nga, pangalan pa lang. all saints pa yan. Hindi lang iisa, saints as in plural. Lord, pinagkakampihan ko. Di ba, brother saints? Daming saints. Hindi lang saint, Ano pala? Lahat Kaya naman nga, tayo, alam kong tinawag talaga ng Panginoon. At alam niya yan. Lahat na. Alam niya yan. Kaya kung kami magtiwala pagtawag, sa Kanya. Magtiwala. hindi ka naman sinusumbong mag-isa eh. Dito naman tayong lahat eh. Amen. Sunod, para naman na. Hindi, ano lang po, sa tingin ko po, ang kailangan lang talaga ni Brother Saints ay mag-push tayo o Pagtiwala. magtiwala tayo at Huwag matakot. Huwag matakot at i-boost natin, no? Talagang Ano ba nasa likod, tinutulak mo sa supportahan kanya? natin. Magbibigay ng to? Yung Opo. mag-training tayo magbigay ng to. Sa totoo na. Yeah. Kung willing kayo, mag-train tayo. Kasanayan. Kasi Ayan, pag naintindihan mo yung prinsipyo kung bakit ka magbibigay ng to, kung wawala lahat yung takot mo. Out of Amen. love of the Wala Lord lahat yung takot mo. Hindi pala, ngayon alam ko na kung paano ko sasabihin. Kasi walang nagtuturo eh. Basta isusubo ka na lang bahala ka sa buhay mo. Hindi, may training ang pagtuto. Kailangan maintindihan mo yung working principle. Pag naintindihan mo yun, mawawala yung takot mo. Kasi alam mo kung anong gagawin mo. Basta bottom line, out of love of the Lord, kaya Yeah. mo ginagawa iyon. I Oo, love you, Lord. pero yung out of love from the Lord, ang unang-unang dapat na gumampan yan, may responsibilidad, yung leaders na magtuturo. Alam mo, basta itutulak mo na lang yung kasama mo na hindi mo man lang tinuruan o hindi mo in-equip. Mali na yun pagdating galing sa leadership. So, Ilyas ka dapat. Ikaw Oo, kang kaya matakot. kailangan type tayo type. O talaga magtuturuan talaga tayo. O sino ang nakaturo? Kung kulang kayo ng lahat ng materials, kumpleto ako ng materials, bibigyan ko kayo para pag-aralan yung lahat. Huwag ka matakot, Brother Saints. Tuturuan ka ni Brother Alex. Oo. Sasamahan kita Bigyan ng reading sa materials. Kakantahan ka pa. magpunta. Kumpleto ako ng reading materials. Magmula kung gusto mong maging chapter head o maging household head, chapter head, ano tawag dito? Anong tawag doon? Yung country head, hanggang doon kung gusto ninyo. So yung pag-aralan yun, bibigyan ko kayo ng babasahin. Pag nabasa, ganun lang pala yun. Wala palang nakakatakot. Kayang-kaya. Ang tanong lang doon, willing Hindi ka ba- mauubos. Pwede ba yun? Hindi mauubos. Oo. Kaya kayo kinakabahan kasi wala kayong mga training materials na hawak eh. O sige. Diba? Knowledge.
Parang yung knowledge is So, kaya hindi mo power. mag-aralan mag-isa. So, ganito lang pala to. Alam ko, kaya kong gawin ito. Di Pangako. mauubos. Tama. Pangako. Kasi di ba pangako ni Yahweh yun na hindi mauubos yung basta pinagbigyan niya si Elias. Hindi mauubos. Dahil sinabi ni Elias, di ba? Hindi masasaid ang langis sa bote at ang harina sa garapon. Pauulanin ni Yahweh sa lupa hanggang umulan. Yun pala yun. Hanggat hindi umulan, Okay. hindi mauubos. Brother Charles, kamusta ka dyan? Meron pa po bang ilalagay sa keyword? Pwede rin batas. May sinabi siya. Bakit hindi umuulan? Natigil niya yung ulan eh. Hindi tayo nabot ng bagyo eh. Hindi sa amin po umulan. Kanina umulan. Kanina umulan. Kahapon din, malakas na ulan, pero tumigil. Opo. Praise God, nilihis na sa atin yung bagyo. Mm. Kasi na ano na ni Lord na teka muna, ang dami nang nasalanta sa kanila. Pahinga muna. So yung mga virtues dito, ito yung sa gospel na mga virtue ng widow, Mhm. no? Full trust, may tiwala, Parang andun din yung ano, di ba? Kung ibabangga mo to doon Pagsunod. sa first reading, yung tamang pag-aalay. Binigay na din lahat, di ba? Meron akong tanong. Tanong lang naman ito, siyempre, tatanungin natin kay Brother to. Tayo, kukunti pa lang tayo sa servants. Pero kung humihingi tayo sa Panginoon na paramihin tayo, kailangan preparado tayo. Ibig sabihin nun, pagka binigyan niya tayo ng mga bibigyan ng CLS, kinakailangan pag natapos yun, marunong na tayo mag-handle. Hindi yung doon pa lang tayo mag-aaral. Ang tanong ko ngayon, gusto nyo ba in advance pag-aralan na kung paano maging household head? Parang spiritualidad mo, household head. Kaya mo magbigay ng talk. Lahat ng klase ng talk, pwede namang reviewin yan eh. May kopya ka ba, bro? Alex, may kopya ka ba? Meron po tayo. Si brother, actually ako meron pa kasi yung galing sa Riyadh noon. O yun, ibig sabihin. Yung PFO po natin na si Brother Jerome, meron din po siya. Meron din. Nag-HLT na tayo, di ba? Opo. Hanggang sa maging chapter head ka, meron kang Jerome. Opo. Hanggang sa ano po yan, nasa website din po ng Nandun yun sa andun MMC. po lahat ang talk. Dapat itong May mga PFO. kapatid natin, mabigyan na Opo. lahat ito eh. Actually, Brother June, almost everyone in the group were already servant leaders. If I understand it correctly. Pwede dapat hindi na natatakot magbigay ng talk. Opo. Ano naman po yan? Siguro kailangan lang ng prodding ni Brother Saints. Alam niyo yun, you know, sometimes you need to prod somebody. So he can kasi minsan ganun eh, may mga ano po na nahihiya pa na magsalita kasi ako ganun din ako noong una nagsimula ako. Nahihiya po talaga ako magsalita in public. Totoo po 'yun na nung una-una pa kasi sinasabi naman nung nag-CLP tayo, nung CLS tayo no, na lahat kimi everybody talaga hindi talaga nagsasalita but there will come a time na kayo rin ay tatayo dito upang kayo naman ang magbigay ng panayam o kayo naman yung magtotok. Kasi nga kasama po yung sa growth natin eh. Kanina napag-usapan nga namin yung growth in the spirit, yung may will. Kasama nga doon yung prayer, unang-una na nga, di ba? Tapos ano na nga yung sinabi? Service, Service, sacraments, fellowship, sacrament, study. di ba? Andun yung service. So, lahat po yun napagdaanan na eh. Kaya supposedly wala na po talaga tayong excuse. So ibig mong sabihin, bawat isa sa atin dito marunong na maging chapter head. Supposedly po. Okay. Supposedly. Kung ganun pala eh, bakit Kasi kinakabahan? nasa ano po tayo eh. Ito po yung core eh. Kumbaga ito na yung core ng ng national eh. Actually si Brother Butch, siya yung sa overall ng NCR. So kay Brother Butch, ang nakapaloob doon is NCR North, Central, South at saka East. So kaya lang instead na si Brother Tom
at saka si Brother Butch lang ang household, sinama na niya tayo. Kasi nga konti pa yung servants. Kumbaga sinama na tayo doon sa core. So, yun po, yun yung konting lang. Maganda. Kung sinabi mong ganyan, yan sana ang talagang magandang gawin. Ganun na pala eh. Kung Opo. kulang na lang ngayon, i-equip talaga. Opo, yun lang po talaga. Kasi kasama naman po talaga yun na when you're given the task to give a talk, talagang you really have to study before. Kaya lang, yun nga, minsan kailangan pa na i-prod yung no. Pero sa atin naman, bihira po yun talagang humihindi. When Brother Tom assigns, no? Tayo po, yung kagaya nung nakikita nyo na Brother Jun, whenever we are tasked to give a talk, kung saan man, we are present, we always say yes to the Lord. Diba? Yun naman yun eh. And before that, we prepare ourselves syempre. Alam naman natin na tayo lahat we put our trust in the Lord. Yung tayo ay ginagamit lang niyang mouthpiece. We're just His instruments to deliver His words. Yun naman po yung Actually, alam mo, i-straighten natin yan. Pag sinabi yung mouthpiece, para bang kailangan marinig mo kung ano yung sinasabi niya sa yung sabihin mo. Fine-tuning. Yun ang ibig sabihin ng mouthpiece eh. Ito sasabihin mo, ganito, ganito, ganito O na-memorize mo na ba? Kasi magbibigay ka ng talk. Yun ang ibig sabihin ng mouthpiece. Di ba? Ako, sa palagay ko, hindi mouthpiece. Kasi ang unang-unang ituturo sa atin ng Panginoon, maintindihan natin kung sino siya. At pag naintindihan natin kung sino siya, makikita natin na pwede na tayong magsikap na maging kagaya niya kasi siya nagkatawang tao. At iniyakap niya lahat ng imperfection ng tao, pero natalo niyang lahat yon sa pamamagitan ng bilang tao, ng hindi bilang Diyos. Yun ngayon yung itinuturo niyang evangelization. Pag naintindihan natin yun, kayang-kaya na natin matalo lahat ng mali sa atin. That's the working principle. At ganun din dapat ang degree at level ng pag-aaral. Kung hindi, para dumating to sa ako dati nag-struggle ako dito, ngayon hindi na ako nag-struggle. Kasi alam ko na kung paano to lagpasan at talunin. Yun ang kinakailangan pinag-aaralan natin. Si Jesus nagkatawang tao. Kung nagkatawang tao siya, lahat ng nararamdaman natin na fallen human nature, meron siya. Pero natalo niya lahat yun. So yun ngayon. So yung pagkatalo niya doon, merong knowledge and understanding kung paano niya ginawa. Yun yung ipinapasa niya sa atin. Dapat yun ang pinag-aaralan natin. Okay. Thank you. Thank you for the insight, Brother. Tama po yung mga sinabi niyo. So, pero sis alam, kung minsan nakakalimutan, sa tingin ko, dapat talaga yung mga leaders mabigyan ng pagkakataon na magbigay ng talk para na kakaroon ng refresher about yung mga, alam mo na. Iba yung alam sa ginagawa. Pero head knowledge lang yung iba. Head knowledge. Ito talaga yung tumitimo sa puso kasi pag ikaw nagbibigay ng talk eh. Pinag-aaralan mo, inaalam mo. Kasi pag ikaw nagbigay ng talk, ang number one concern, dapat medyo alam mo yung subject. Pangalawa, kilala mo yung makikinig. Para mapahatid mo yung balik. Pag nag-household meeting, halimbawa, householder ka, nag-household, yun ang pinag-uusapan. Yun ang pinag-uusapan. Formation niya ng pinag-uusapan. Hanggang yung members mo sa household mo, kasing husay na rin ng household head. Dapat ganun hanggang sa makarating sa punto na pantay-pantay tayo lahat ng kaalaman. Ngayon, humility na lang yung nagdadala kung ano ang inassign sa'yo na ikaw, dito ka muna. Mas mababa yan kaysa ganito. Walang problema sa akin yun. Pero ibig sabihin ng pagdating sa kaalaman, sa pamumuhay ng kabanalan, pantay-pantay tayo lahat ng kaalaman at kakayanan. Tama.
Sana ganun yung structure natin. Para ganun ang nangyayari habang lumilipas ang mga araw. Tanungin mo si Tom kung gusto niya yon kasi kumpleto naman lahat. Pero dapat ganun ang gawin natin. Kanya lang, ilagay natin si structure, Jerome. Ikaw ang PFO. Paano may structure yan in such extent na lahat kikilos, gagalaw na yun sa binalangkas mong structure. Actually, Baka kailangan ng self-assessment bawat isa siguro. kaya nga po dun sa highly recommended na we all attend dun sa ating year-end na planning. November 17 pala, planning November session, 17 tentative po. date. Opo. It's a whole day affair. I-announce si Brother Tom kung saan gagawin. Right now, naghahanap kami ng place where we can hold yung planning session. Sunday yun I thought it's already Sunday yun. opo, sa Sunday. Sunday yun. Sunday, and I thought it's already been discussed na dun sa coffee shop nung kanyang Saan ba? Ah, Sa Fairview. Fairview? Fairview, opo. Yan, okay Oo. yun, okay yun. Iano na po yun, yun, set na po yung date na yun at saka yung activity na yun. And also, may I take this opportunity po para po doon sa activity naman sa 9 na hopefully po lahat po ng ng mga areas makapagpadala po ng we all invite you naman talaga. Lahat po ng mga coordinators at saka kung meron po kayo mapapadala na kung sino po yung nagme-music min para at least mas maintindihan kasi si Brother Jepoy Meneses na yung magbibigay ng talk regarding music ministry according to Brother Tom. But he will be on standby just in case Brother Jepoy will not be able to accommodate us. May music ministry na ba tayo? Binubuo nga po, Brother. Binubuo. Apo. Nandun po kayo dun sa group. Tama po. Oo nga, nag-iintay ako ng ng May announcement na po doon, Brother June. Hindi niyo po Saan ba nabasa? tinitignan ng announcement? Andun po sa group chat natin sa Astig. LBS na po, LBS na. Elbes na daw. Tuloy na muna. Mamaya na yung announcement siguro. Okay. Hindi, Yes, I just took the opportunity kasi sinabi na din yung kasi baka makalimutan pa po mamaya and Saturday na po yon. So please, kindly po, if you can attend and also if you can bring somebody na po sa music ninyo. Thank you. Second reading. Sino? Walis na si Brother Brother Christian. Saints. Ay, Walis ba? Christian. Andiyan siya. Hebreo. Hebreo. Basta? Remove na. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Pumasok si Kristo. Dito sa isang dapat na ginawa ang tanda at larawan naman ng tanda. At ay nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong panaltaon-taon. May dalang tubo na mga hayop. Ngunit salamat pumasok sa Kristo upang ihandog ang kanyang sarili at iyong sapatan. Kung kailangan sana siya ay paulit-ulit dahil mamamatay mula pa sa magtatatag ng sanlibutan. Subalit, minsan nang siya ay nagpakita, ngayon magtatapos na ang panahon upang maulit sila ikaw na ahit kayo pilihan sa mga tao ng isan lamang mamamatay kaya pagkatapos ay paghuhugot. Gayun din si Kristo'y sa lahat bilang ahit upang maulit ang pagkasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating. Upang nahandog ng dahil kasalanan kundi upang iligtas ang naghihintay sa kanya. Mga kapatid, ang salita ng Diyos.
Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Salamat sa Maraming Diyos. salamat, Brother Charles. Nag-ano pala nag-message po si Brother San. So, Susunduin po niya sinundan niya mga kanya. Oo, so punta na tayo sa 6 verses lang naman to. No? Brother Alex, Ako na ba? kasi Okay. tinapos kanina ni Brother Jun eh. Okay. So verse 24, saan hindi pumasok si Jesus? Okay. Ayon po sa verse 24. Sapagkat hindi gawa ng kamay ng tao ang banal na lugar na pinasukan ni Kristo at hindi larawan lamang ng tunay na templo. Sa langit siya pumasok upang humarap sa Diyos alang-alang sa atin. Okay, hindi doon sa gawa ng kamay, kundi sa langit mismo siya pumasok. Hindi sa sanctuary. Yung tunay. Parang ano pa rin to eh, no? Related pa rin to sa last natin. Kasi yung high priest, Melchizedek. may, in the order of Melchizedek. You are a priest forever. so thank you, Brother Alex, Brother Butch, verse 25. Saan naman napasok ang pinakapunong pari ng Hudyo? So pakikumpara nga siya kay Jesus. Every year, pumapasok ang Jewish high priest sa most holy place para mag-offer ng dugo ng hayop. Pero si Christ, hindi niya kailangan ialay ang sarili niya ng paulit-ulit. Hindi na isang beses lang. Isang beses lang. Okay, maraming salamat. So, Brother Butch. Number 26, Brother Hector. So, paano nagbigay ng solusyon si Kristo sa problema ng kasalanan sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo? Kung di gayon, kailangan sanang siya'y paulit-ulit na mamatay mula pa ng matatag ang sanlibutan. Subalit minsan lamang siyang napakita. Ngayong magtatapos na ang mga panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inihandog. Haing kanyang inihandog. Take away the sin as sacrifice in the end of ages. Maraming salamat po. Brother Hector, Brother Tonying, Brother verse 27. 27 na tayo, no? So ano Yes. ang itinakda sa mga tao? Tapusin mo na rin kaya. Ano? Itinakda Na? itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay. At pagkatapos ay ang paghuhukom. Minsan lang. Pag sinabing minsan, isang beses lang ba yun? Just as the point. Once, isang beses lang, ano? Just once yun eh. Yung kantan, just once. Okay, so wala si Brother Saints. Adyan na ba? Brother Charles na lang, panghuli. Verse 28. Ano raw ang gagawin ni Jesus sa mga naghihintay sa Kanya? Brother Charles. Siya'y muling 28. Siya'y muling darating. Hindi upang inahandog ng muli dahil sa kasalanan, kundi upang ligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Nakalimutan mo pa yung isa pa eh. Gayon din naman si Kristo ay minsan lamang inihandog upang gawin. Ang layo ng connection doon sa gospel and first reading, ano? Meron yan. Kaya ni Brother John Di Vera yan. Oo. Ano yun yung muna, exhaust nyo muna yung sarili nyo para naman ma-practice yung Mag-coffee discernment. ako. Ano yung sinasabi dyan? Ano yan? Galatians 2?
Hebreo. Hebreo. Hebrew 9 9, po. Verse 24 to 24. 28. Okay. Kasi parang sa mga widow, they offer themselves eh. Di ba? Ito si Christ, he offers himself as well. Oo nga. Sa high priest, isang beses lang. But dito hindi natin For nilagay. the, for the expiation of our sins. Pwede ba nating sabihin pagsunod din yun? Kasi di ba yun Oo naman. naman. Di ba? Si God the Father, sumusunod Yun yung, lang naman siya sa sa Father. utos. So pagsunod, ano pa? Obedient na. O yeah, correct. And then, Kasi nga yung sacrifice, no? opo. So yung mga widow, sinacrifice din nila yung kanilang resources. Yung Sapat na ang minsan. parang pelikula yan ah. Oo nga eh. Sapat na minsan. Parang Kung Sharon Cuneta yan ah. Kung lalagyan natin ng konteksto para mas makita natin yung halaga, ilagyan natin ng context ng kaligtasan natin. Kasi yun yung essence kung bakit ginawa ni Jesus ito lahat Hindi para sa kanya para sa kaligtasan natin. So tignan ngayon natin yung mga ginawa niya na sinasabi rito. Tapos tignan natin, intindihin natin ano ang connection doon sa kaligtasan ko. Pagka nakita mo yung koneksyon, doon mo makikita kung ano ang cooperation na kinakailangan mong gawin sa ginawa ni Jesus. Or else, hindi mangyayari sa iyo yung kaligtasan. Yun ang sinasabi nito. Yeah. No, Christ did not enter into a Pag-aalay sa sanctuary sarili. made by hands, a copy of the true one, but heaven itself. So nakarating siya sa langit that he might now appear before God on our behalf. Ang tanong, kung hindi ginawa ni Jesus yan, kaya ba natin magpakabanal para sa sarili natin at tanggapin tayo ng Diyos? Hindi. Wala. Hindi Dapat kaya. may Redeemer. Hindi pwede. So, kaya nga dito tagapagligtas si Jesus. Ito ngayon yung pagliligtas na ginawa niya sa atin. Sabi niya, hindi siya pumasok sa isang sanctuaryo made by hands. But heaven itself, that he might appear before God on our behalf. So, nirepresent niya tayong lahat. Ibig sabihin, dahil siya nagkatawang tao at na-perfect niya yung natalo niya, yung ibig sabihin ng pagkakatawang tao, ang sinasabi roon he was born with the sinful nature. Sa scriptures, he was born with the sinful nature, yet never sinned. Anong ibig sabihin nun? Lahat ng kahinaan na nararamdaman natin na nagkakasala tayo, meron siya noon nung nagkatawang tao siya. Kaya lang, hindi siya nadapa sa kasalanan. Natalo niyang lahat yon. Na-develop niya yung mga virtues na pwede nating pag-aralan para matalo rin natin yung kasalanan. Diyos siya Hindi. Oo. Kaya siya, pero nagkatawang tao siya para magawa niya sa level ng tao. Para ipakita sa atin na possible. Pagdating sa knowledge, wisdom, and understanding, Diyos siya, alam niya kung anong solusyon. Pero kinakailangan maging tao siya. Pareho natin, born with the sinful nature, yet never sinned. Yan ang sinasabi ng scriptures, born with the sinful nature, yet never sinned. Para maituro niya sa atin na tayo, born with the sinful nature, at matalo natin yung kasalanan. Para maging Usapan dito. example siya. Siya yung living example. Siya yung leading example, siya yung leading victorious one, kaya siya yung panggagalingan kung paano. Kaya siya yung nagtuturo, tinuro niya sa mga apostoles niya. Yung mga apostoles, i-redeem niya tayo from kay gawa ni Adam sa atin. Okay. Mm. Sige, ihanap sa po natin ang ugnayan niya doon sa gospel at saka Ayun na, sa sinabi ko prosperity. kanina, yung pagbibigay ng sarili ng widow. Binigay ng sarili ng widow yung sarili niya o yung resources Okay. niya. Doon si Christ. tayo mag-focus. dalawa yung
Yung tinitignan natin doon sa sinasabi nyo, ang tinitignan lang natin na kino-compare natin yung sarili natin, yung widow. Eh bakit hindi natin kino-compare doon sa isa? Sino yun? Yung propeta? Scribe? Si Yung Elias? propeta. Elias, Oo. Tignan din natin yun. Tayo dapat galing sa pagiging kahinaan ng isang widow, maging kinakailangan ng kagaya ni Elias ba yun? Sino yun? Elias, Elias. Si Elijah. 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 Oo. Kailangan makarating tayo doon. Posible yun. Yun yung pinapaliwanag dito ng Panginoon na sana maintindihan natin at kaya nating marating yun kung alam natin yung proseso. Kaya dito sa pag-aaral natin, yan ang pinag-aaralan natin, yung proseso. Para makopya natin. At pag nakopya natin yung proseso, it will bring out the same result. Yan ang, kaya tayo nag-LBS, yan ang pinag-aaralan natin lahat. So ano yung kokopyahin natin kay Elijah? Oh, hindi yung holiness ni Elijah. Ngayon dito, ang sinasabi dito, para tayo maging Elijah-like, which is surrendered to God. Matagal siyang training ng God, kaya siya holy na. Eh tayo, papasok tayo sa training ng holiness. Hindi magic. Hindi naman siya basta na lang dineclare na siya si Elijah, holy ka na. Hindi, dumaan siya sa pag-aaral. Dumaan siya sa lahat ng training. Ay nailusot niya lahat ng Hibla na. Hiblahan na. Sige, kayo, maghibla kayo. Gusto ko maintindihan kung paano mangyayari, hindi hibla eh. Maaral, pagsasanay. Tama po ba? Pag-aaral niya, pagsasanay niya, tapos nandun na rin yung pagsunod sa Panginoon. Pwede. Pagsunod. Di ba? Pag-aalay ng sarili. Kasi yun common sa lahat eh. Si Christ inalay niya yung sarili niya once and for all para sa expiation ng kasalanan. Itong widow, binigay niya ang lahat to the point of death nga, sabi nga natin, kahit na mamatay, binigay niya yung lahat-lahat para sa Panginoon. Bakit ba kayo Ganun na ba? yung paghanap ng hibla, palitan natin na dinidiscover natin yung working principle? Alin ang mas effective kayo? Pag sinabi mong hibla o working principle? Ano pinagkaiba nun, Brother Jun? Ano ba yung hibla? Sige, ano ba yung sinasabi ng hibla? Yung nagdudugtong. One thread. Yung lang naman yung hibla. One thread to. It's the thread. Parang tinatahi mo lahat para magkaroon ka ng complete understanding. Pag nagkaroon ka ng complete understanding, anong napala mo? Anong na-create mo? Anong na-discover mo? Hindi ba the working principle of salvation? O yun na kaya, kung maghahanap ka ng hibla, yun ang hahanapin mo. Yun ang hibla. Hanggang madiscover mo, ito pala yung working principle ng salvation. Ito yung working principle ng faith na napoproduce ng transformation. Ano example niyan? Working principle. Ito, Christ did not enter into a sanctuary made by hands. A copy of the true one, but heaven itself. Ano ibig sabihin nun? Si Jesus, nung dumating siya rito, hindi siya nagtuturo ng makamundong pamamaraan kung paano ka magiging banal. Ang itinuturo niya kung paano ang kabanalan sa langit, yun ang kinakailangan matutunan mo rito sa lupa. Si Jesus kasi mismo, siya yung langit eh. Is heaven. Galing sa langit. Yun ang sinasabi. Christ did not enter into a sanctuary made by hands. Ano ba yung sanctuary? Simbahan. Ano ba yung Banal. sinabing sanctuary? Ano yung sanctuary? Yung Yun yung temple. lugar ng kaligtasan. Yun yung lugar na nakaalis ka na sa tawag dito, na pwede kang ma-oppress ng demonyo, nakakawala ka na doon. At yung Freedom. sinasabing sanctuary niyo, the presence of God. You are together living with God. Yun yung sinasabi nating life in the Holy Spirit. Yun yung sanctuaryo na sinasabi. Pag nakarating ka doon, nakapasok ka doon, di ka na basta-basta matatalo ng demonyo. Kasi nasa teritoryo ka na ng Diyos.
At doon sa pagiging nakapasok ka sa teritoryo ng Diyos, yung pagkatao, yung in the image and likeness of God, you are. Kaya meron kang capability to say no to Satan. You have the capability and the ability and the right to say no to Satan. Diyan tayo nag-grow sa ating faith. Pag di mo naintindihan niya, you don't know what to do. Walang magic na porque ginagawa mo yung ritual na yun, safe ka na, no? You must understand everything that you are doing. Para totoong-totoo, it is your being that is doing it, not the ritual. Sabi ni St. Paul, it's no longer I who lives in me, but Christ. Ayan. Oh, Correct. in me. Ayan yan. So sumusunod na ngayon tayo sa working principle na nilalatag ni Jesus. Hindi kagaya nung araw, ang working principle, mag-alay ka, magbigay ka ng tithe, magdasal ka ng ganito, maglulumuhod ka ng ganyan. O, scriba yun. So, Ayan. Pero nung araw, nung wala pa si Jesus, ganyan. oh, in so doing po, nung kayang pag-akyat sa langit, nung humarap na siya, dahil alang-alang nga sa atin, ano po, inano na niya yung yung covenant, di ba? Yung unang covenant, yung pinatutupad niya itong new covenant na siya yung naging sacrificial lamb once and for all. Yung nag-perfect Pinerfect And niya yun. perfect. Yeah. Bilang tao, ha? Ah, Bilang tao. mhm. Tao siya, taong-tao siya, yung pinerfect na yun. Kaya Lamb ibig of sabihin, God. no, it is already possible for a human being to perfect it also. Ang kulang na lang natin is knowledge and understanding at saka yung ating will kung gusto natin. Kasi Yon, siya yun talagang nag-bridge. divine will. Yung will natin kailangan maging divine. Ibig sabihin, gusto natin maging kawangis ng Diyos. Fused Dapat- na, fusing. Yung will natin, yung will ng Panginoon, hindi yung Naka-fuse ka ating- na. Oo. Pinakailangan pag-aralan ito, i-discuss ito sa ganyang level Hindi yung puro elementary lang Walang mangyayari. Ang mangyayari, meron tayong faith, naniniwala tayo sa Diyos, pero hindi natin kayang isabuhay. Kasi hindi natin alam yung technique kung paano. Aba, ibang level na to. Oo nga. Level up na to, na LBS. Ganun din naman yung effort, pag-uusapan lang naman At pagka nailagay mo sa maayos na sentence, maiintindihan naman ng isip O, ba't di natin gawin? Same time and effort. Actually, dun sa gospel acclamation, sinamarize na yan. Ito po yung gospel acclamation for Sunday. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha ang pag-asa at adhika. Ibig sabihin, we put our hope and our will sa ating Panginoon. Nakaka-develop tayo ng hope pag nakita natin kung paano natin kayang gawin. Mhm. Pagka hindi mo makita kung paano mo gagawin, hindi ka magkaroon ng hope. Tama? Mhm. Ikakaroon ka ng hope pag nagkaroon ka ng pang-intindi. Kaya ko to, ganito lang pala to. Yan. Kayang-kaya ni Kuya Saints yan. Kaya Siyempre. natin lahat yan. Sa totoo lang, kaya natin lahat yan. Kailangan lang natin knowledge and understanding kung paano. Kayang-kaya. Kaya nga maganda po na nandito kayo, Brother John, kasi talaga nabibigyan niyo talaga ng depth yung yung mga ating Lumalangoy tayo sa dagat. Diba? talagang lumalalim talaga 'di ba? Kasi Di nga ba lumilipad? hindi Siguro lumilinaw, hindi lumalalim. Yun. Hirap yun Ang hirap yun. Lalong lumalalim, lalong humihirap Baka malunod, Lumilinaw. Wala kang oxygen. Ayun, yan, mas malalim. magandang mas up na term nga yung lumilinaw. Lilinaw. Lilinaw. Pero lumalalim yung ating pagkaunawa. Kumbaga. Lumalawak siguro. Mhm. Basta wag pilitin tumalon yung pilay. Yun, correct yun. Kaya pagtsatsagaan natin magtulong-tulong ng pagpapaliwanag para yung pilay makalakad. Si Bartimaeus, bulag na. Gusto Oo, makakita Hindi tayo susuko, hindi natin titigilan ng konting salita lang. Problema mo na yun, kung maintindihan mo o hindi. Hindi. Kinakailangan talagang pagsikapan natin na hindi tayo maghihiwa-hiwalay sa gabi ito na hindi maliwanag ang pagkakaintindi natin lahat.
Kaya kinakailangan yung kulang sa, hindi ko pa naintindihan. Oh, bro, hindi ko naintindihan ito. Paano naging ganyan? Kailangan ganun din ka-open. Para talagang full discussion hanggang makitang-kita ngayon lahat ng bagay. Ganun dapat yung LDS. Yun ang purpose ng yung tinuro kasi sa atin ni Father Paul, kasama kasi kami nung dinisign yun eh. Kasama kami ni Father Paul. Grade 1 yun eh. Hanggang makarating ka talaga sa higher LDS, ito yung ginagawa ko sa inyo, ito yung higher LDS, madidiscover mo kung ano yung virtue na kinakailangan mong i-develop sa sarili mo. Because only a virtue can produce transformation. Yun lang yun. Baliwala yung pananampalataya pag walang transformation. Sino purpose ng faith eh? To transform. Yan. Huwag basta-basta manunulak ha. Oh, Brother Alex, May- nanunulak ka may- well. May safety net naman kaya nanunulak. Meron, ito namang mga kapatid natin, ang basa ko rito, o ang pag-uusapan natin, grasya ng Espiritu Santo, walang question. Opo. Puspos ng Espiritu Santo, lahat tayo rito. Ang kailangan na lang natin, ibaba natin sa human knowledge para yung ating human mind and human heart makakope muna na maintindihan yung mga basic things na yan. Pag nakaintindihan mo na ngayon yan, papasok ka na ngayon, aakyat ka ngayon ng level, yung soul, aakyat na siya ng level from humanity to spirituality. From spirituality to divinity. Yun ang Ito yun. dapat na Gets ba lahat? direksyon natin. Naka-gets na? From humanity. Gets nyo. Kaya sabi Spirituality. mo, Gets na yung From wax. humanity to spirituality. From spirituality to divinity. Ibig sabihin nun, yung si spirituality mo, ang susunod na naintindihan na niya yung basic ng spiritual pala itong mga bagay na to. O sige, ready na ako ngayon mag-aral kung paano magiging holy ang aking spirit. Yan. Yan yung Mag-aaral patuloy, na ngayon tayo ng holiness. yan yung patuloy na pinag-aaralan din ni Brother Yung sa- Jeff, na lagi niyang sineshare sa divine will. Yung sa akin naman, tinatanggal ko talaga yung human will. Kasi kung nandun yun, may ano siya, pagkakataon na maging bias o maging so you take away yourself so that all or everything about God, He is the one dictating to you. And that you have to trust that He is the one dictating. Kagaya ng ginawa ng mga byuda. Yes. They put all their trust. Ayun na ang working principle. So, meron na po akong hibla. Asan na po? Ito, ibigay natin ng buong buo ang Yo. ating tiwala sa kalooban ng Diyos. Yan. Yan. Okay. Okay. Very good. Ibigay natin ng buong buo ating tiwala Tama po ba? sa Okay kaloob. lang sa akin yun kasi pag sinabi mo nagtitiwala ka, gusto mo eh. Brother Tama po. Tonying, tama po? Yung nakasulat? Kindly Opo, check. opo, Kindly check. tiwala sa kalooban ng Diyos. Ayan lang ba? May Submission kasi sa English yung Trust in the will tiwala. of God. No? Opo, opo, opo. Kasi Sinabi- yung mga byuda, nagtiwala talaga sa sa Diyos eh. Kaya binigay na yung buong buo ng kanilang Hindi lang yung mga Tama. byuda, pati si Elijah, di ba? Ganun na lang paniniwala niya. Kaya Ay, siyempre, tumalima. propeta yun eh. Kailangan bigyan niya na. Pero tumalima pa rin siya kasi, di ba si inuutusan na papunta ng Ninive, ayaw pa rin siya. Pero in the end, sumunod na rin siya. Sino Oo, propeta yun? Di ba hesitant siya? O kahit propeta. si Jonah yun, si Jonah. Si Jonah, yun. May ano pa rin po. Kasi tao pa rin naman yun eh. Pero, Mga willing husay ang pa Diyos rin eh. siya. Inutusan siya eh. Tumalima rin siya. Hindi naman propeta si Jonah eh. Propeta yun, bro. Propeta, po si propeta. Jonah. Sa Nineveh siya Naging yung mga propeta. nagsasabi. Naging propeta lang siya nung sumunod na.
Di ba Pero yun? ayaw nga. Yun nga lang yung Dahil- binigay na clue ni Christ dun sa mga matitigas na ulo na henerasyon na yung kanyang yung resurrection niya, kagaya ni Jonah na napunta doon sa ng malaking isda, sa tiyan ng malaking isda, and for 3 days. Propeta siya, bro, propeta. Propeta si Jonah. Ay, kaya nga lang, nung pinapupunta na siya sa Nineveh, takot siya doon, ayaw niya. Kasi alam niya matigas ulo ng mga taga Nineveh, mga Ninevites. Ayaw niya silang masave. Oh, Di ba ayaw nun? niya, ayaw no. Oo. Ayaw. Eh, Kaya- Doon yung human will niya. human will. No. Oh. Kaya lang kasi Ayun yung yun pinapakita lang doon ng Panginoon. Ayan no, si Brother Anyone. Charles. Anyone pwede ay maligtas, di ba? Meron si Brother Charles Asa na po? sinulat. Ah, Parang pareho, pero dinagdagan yung kay Brother Toning ata. Ialay mo hindi ang ko po iyong... nakita eh. Nasaan na po? Sa akin pinasa. Sige, sige, Ah. basahin mo. Basahin mo, bro. Sige po, pakibasa na lang po. Ialay mo ang iyong buhay, buong buo sa Diyos, palakasin ang ating pananampalataya sa panahon ngayon sa pamamagitan ng Pwede po pag-aaral ng pwede po pakibagalan ng konti. Ialay mo ang iyong buhay buong buo sa Diyos. palakasin ang ating pananampalataya. Palakasin ang ating pananampalataya. Ayun no, binigay mo na ba, Brother Charles? Alay ang iyong buhay, buong buo sa Diyos, palakasin ang ating pananampalataya sa panahon Ngayon sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mabuting balita. Yun, thank you po. Andun yung knowledge, Brother, June? Knowledge daw to the scripture. Palakasin. Yan, pwedeng wala yun eh. Ang pinaka-basic talaga eh. Alay mo ang iyong buhay buong buo sa Diyos. Palakasin ang ating pananampalataya sa panahon ngayon. Sa pamamagitan ng pag-aaral. Kahit anong panahon yan, dapat, hindi lang ngayon. Kasi yung word naman is Alisin ko na lang eternal to. Alisin ko na lang to. Okay lang ba sa inyo? Oo. Eternal naman ng word Ng kanyang mabuting balita. Tayo tapos mag-aral. Pag namatay tayo, nang qualified tayo sa heaven, at nakapasok tayo doon, mag-aaral pa tayo ulit. Ang sarap. Oo, kasi eternal nga, hindi nga natin ma-arc yung ni Lord Mag-aaral pa tayo ulit. Kaya nga lang, higher level na. Kasi face-to-face ka na with God. May university kaya doon si Mama Mary nagtuturo. Malay mo, Professor. ganun. Ang saya. Professor si Ang saya. Mama Mary. Professor siya ron. Profesora. Di ba sa heaven, parang mind to mind na yan. Pag, Kasi mind ni God, ilalagay sa mind mo, kaya medyo pa na kayo. Remote control na, parang gano'n. Pagka nakarating ka doon sa punto ng nakumpleto yung formation ng iyong mind na in the imitation of Christ, yan, pwede na ng ganun. Pero kung halimbawa, hindi pa, kinakailangan mo pang mag-grow para makarating ka doon, makikinig ka talaga ng pag-aaral doon, tuturuan kayo doon. Kaya nga lang, mas maganda ron. Maganda ron. mas maganda medium of instruction. Hindi, tsaka walang obstruction na ron eh. Tapos punong-puno ka na ng wisdom eh. Ang kinakailangan mo na lang marinig mo yung word. Kasi pag narinig mo yung word at maintindihan mo, then it becomes wisdom. Kailangan... Kala ko nga, ano na lang tayo dun all praise and worship na lang tayo pagdating dun. Hindi. May degrees kasi yan Kasi Parang parang choirs hindi of instantaneous angel yan na alam mo kagad ang alam ni Lord Hindi mo mag-grasp lahat yun Oo. Kasi lang tayo, limited lang tayo. Even yung mga angels, di ba, may higher. Baka hina-hinay lang ng pagbibigay niya ng gano'n. Nine choirs. 9 choirs of angels. Kung sino yung pinakamalapit sa kay Lord na talagang hovering Seraphim. sa presence niya, di ba? Yung Pero meron akong nabasang libro tungkol dyan yung nakarating na tayo sa langit, no? Tanggap na tayo ron. share naman, Brother June. Nahanapin ko nga yung title nung pinahiram ko yun Anong Kasi nga, para pumalat sa iba Para
Baka naman Hibla. makita natin yung ano, yung title man lang para Hindi mai-post kaya na. nga, ano yun ko nga, tapos bibili ulit ako, at sasabihin ko sa inyo para basahin. Sige po. Thank you. Thank you. Meron pa bang hibla o mamili na tayo dito? Oh, piliin na natin para makaano na tayo. Oy, meron pa si Saints. Meron ba? Ang pagbibigay ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa sinseridad ng puso at pananampalataya. Copy. Okay? Yes. Sa totoo lang, di lang naman isang hibla may ipoproduce mo dyan eh. Kagaya din, Saints, ang daming pinoproduce O, lahat na ulit to. Tama yun. Copy-paste lang. The more the better. Kaso hindi kakasya to doon sa ano natin eh. Litin mo na lang, Brother Jerome. Pero lahat doon naman ito falls on the, doon sa ating napag-aralan ngayon sa mga pagbasa. Nandyan siya lahat eh. So, ano po, let's Yung look, ano? 2 and 3, okay yan. Kasi yung number 1, nasakop na siya ng number 2 eh. Oo. Kasi dito ibigay ito, i-ally. So, yun mas na proper na term. Okay. So, kuhanin na to. I-refresh yun na lang para maging isa. Copy. Then, let's just paste it. Kung ano yung word na dapat nandyan. Okay. Wala daw tinatapon o sinasayang, sabi ni Brother Jun eh. Sinseridad ng puso at ano nga yun? O, yung ano, yugot. At pananampalataya. Hindi pala nakuha itong sorry. Yun na pala. Actually, kung ako ang tatanungin, yung halimbawa, nag-LDS tayo, ganito, ganyan. Kailan mo ibigay? Isa sa atin, may mensahe ang Panginoon according naman. sa ating pagkatao eh. Di kasi tayo pare-pareho eh. Kanya-kanyang yung wisdom mensahe. na makukuha mo, para sa iyo yun. Gagamit mo Brother, yun. sabihin mo yung pananampalataya sa Diyos. Para ma-empower mo yung iyong personal na transformation, makikita mo yon, yung wisdom na yan, ibibigay sa iyo ng Panginoon, makuhugot mo yon. Sa kabilang kapatid natin, sa isang kapatid natin, maaring hindi ka pareho noon kasi iba naman yung kinakailangan niyang maging proseso ng transformation para ma-overcome niya yung lahat tayo, the sin that lives in us. Kaya nang bakbakan eh. It is the sin that lives in me. Sino nga ba nagsasabi? No, si Paul. Diba? I do not do what I want to do, but what I hate. Yung pananampalataya sa Diyos. Ano po yun? Dagdagan mo yung pananampalataya sa Diyos. Oo, tama yun ha. Kasi ibig sabihin ng pananampalataya, paniniwala, ano? Pero hindi ka naman lalawak sa paniniwala kung hindi ka may enlighten eh. Alang-alang namang magic yung paniniwala mo na may enlighten ka na mag-isa. Pag nagbasa ka ng scriptures, magkakaroon ka ng insight. Oo nga, ano? Yun ang enlightenment. Yep. Napapagano ko, oo nga, hindi ko alam to. Ganun pala yun, mali pala ako doon. Oh. Bulong ng Holy Spirit yun. Hindi sa scriptures mismo. Hindi lang bulong ng Holy Spirit, realization ng mind, heart, and soul mo yun. Kaya nga, no, mali ako doon, dapat pala ganito. Yun yun. Yun ang tinatawag na wisdom. Lahat tayo nakaka-experience ng ganyan, kanya-kanyang level yan, kung sino ka, kung ano ka. Minsan pareho, tulong sa pareho, pero kung magkakaiba tayo ng struggle, kinakailangan asintado ron yung Espiritu Santo o else, di ba? Kung ano yung nakahadlang, kung bakit ka magiging anak ng Diyos, yun ang dapat na matalo. Sino bang may trabaho noon? Ang Espiritu Santo. Ang ginagamit niya ngayong materyales, itong salita ng Diyos, para pag nabasa natin, magkakaroon ng trigger within us ng understanding. Ipapaliwanag niya sa isip, ipapaliwanag niya sa puso, ipapaliwanag niya sa will mo, ipapaliwanag niya sa desire mo. Ngayon, magugustuhan mo ngayon. Ganon ang nangyayari. Yung sa hugot, ano to? Ano yun? Ibibigay Huling ang huling. kung? Ano yun? Ano to? Parang Kailan mo ibinigay ang huling kung ano ang mayroon ka?
dapat may ano yon, may semicolon. At biniyaan ka ng Panginoon. Anong mayroon ka? Kailan mo binigay ang huling kung anong mayroon ka? Ano ba mayroon ka? Pera, Submission yun. pagkain, damit mo, ito na lang yung damit binibigay mo pa. Yung panahon mo, Time, talent, Ay, pressure. Pressure. time, talent, and treasure. Sinabing treasure, hindi lang naman pera yon. Dapat talent or Kaya lang yung word. Merong tao ang treasure niya yung kanyang ego. Tagalog. Baka kanyang, ang dapat kanyang pwede, knowledge. dulo, hindi kaya? Oras. Tanggalin mo Kailan mo Ano? ibinigay ang dulo ng Oras kung o ano ang panahon? meron ka? Yung the word na uli, pag itanggal, parang hindi angkop sa sentence. Alin po? Yung word na huling. Dulo siguro, dulo or end. Parang nagpapaalam ka na sa mundo niya ng huli. Oo nga eh. Yung ibig niyan sabihin dito kasi, in reference ito dun sa binasa natin kanina, yung biyuda, Last huling 2 pera cents na mo na niya lang. yun eh. Tapos yung isa, huling-huling harina na niya, tsaka langis yun eh. Yun lang, sa intindi ko po, yun yung sinasabi ni Brother Charles dito. Tama yun. O ba? Kung ano ba laman ng pitaka mo? Willing mo ba ibigay lahat yung laman ng pitaka mo? Minsan Parang ganun talagang ba? ano eh. Kung wala ka na pitaka na ibigay mo. Sometimes wala na talaga ano. So ang gagawin ko, lalakad na lang ako papunta sa simbahan para maibigay ko yung Ano, tahi ko. pwede Pero- kong i-refresh natin. Kahuli-hulihan. Siguro yung kung anong meron ka, i-close parenthesis, close quotations. Para Kahuli-huli. isang word yan. Meron. Kung anong meron ka, quotations. Ako sa palagay ko, magandang maglagay ng isang hugot. Pero sa totoo lang, kanya-kanya tayo ng hugot eh. Hahaba yan. So, isa-isa tayo Hindi. ito. 8. 1, 2, 3. Kaya nga, dapat Okay na yan. 7. ganito. Ang punto ko, ang Tama po sinasabi ba yan, ko, brother? tayong general na hugot na pagkakasunduan natin. Pero bawat isa sa atin Yung personal quotations na hugot. before kung. Meron kang personal na Pwede yan, hugot. pwede yan. Ikaw lang yun. Hindi ko ka na kinakailangan. O, tama yan, tama yan. You got. Isa sa atin merong personal na hugot kasi naman. Iba-ibang mensahe natin. Actually po, kaya po nag-group As a grupo kasi tayo eh. And then, kaya lang grupo man. Kung mapapansin niyo po, Brother Jun, ito pong lahat na ito, ipinopost ito dun sa, meron pong page kasi ang MFC, yung Live the Word. Ito po yung sinasubmit ni Brother Jerome at ipinapublish dun sa page na yon. So, Limited lang yung limited doon lang yung space. Space. So, talagang, at ang instruction nga, gaya ng alam nyo na din, Lumiliit yung font niya. yun nga, yung magkaroon ng isang thread. Although, maganda yung pinapanukala nyo nga talaga na yung ano ba talaga ang dapat nating matutunan, yun yung ilalagay natin sa hibla. Sabi nyo, kailangan Pwede naman. yung ako doon kung kinakailangan ng isang general na hugot, pero ang punto ko, bukod doon sa meron tayong general na hugot na isasubmit natin, meron tayong personal na hugot bawat isa. yun naman po, meron naman talagang. Kaya nga po, naglalagay po tayo dito, kung mapapansin nyo dun sa hibla, may iba't iba na po na naglagay. Kami po na hindi naglagay, kasi po yung aming pong hugot, nakapaloob na rin dun sa inilagay nila. So, magiging redundant po kasi kung natin. Understandable naman yun. Kaintindihan tayo. Okay. So, doon na po tayo dun sa sa hamon. Yung sa hamon niya, kanya-kanya yan. Bigay mo na yung bahay. So, Kailan mo sa ibigay? Hamon na lang. Para simple, paano mo isabuhay ang salita ng Diyos? Hindi, hugot pa yan yung ni Kasi, Hugot yun. marching order Marching to eh. order na to. ang hamon sa atin dyan, yung pagbibigay ng tithes. Magbigay tayo Hindi, tuwing pagsunod buwan. sa utos ng Diyos. Yun nga yung tithings natin. Yan lang, Isa lang yun, yan isa nga lang yun, bro.
Isa lang yan. Pinupukpok sa atin ng head office yung tithe, magbigay tayo buwan-buwan kahit Bigay magkano mo yung lang. bank account tsaka yung GCash number. Maraming salamat po, Brother Tonying, for Saka- reminding every one of us. Talagang totoo po kasi alam naman po natin na ang community, kailangan naman talaga ng support from all of us. Kasi like yung LCSC, yung binibigay nga Kaya yung natin na nagbigay po, Gideon. acknowledge ko lang doon sa Gideon 300, ang nagbigay po this month is sila Brother Tonying yung chapter nila, and then Brother Butch also. So may excess lang po tayo na amount of 400 na ialat na natin for this month. Yung last October po yung ibinigay nila, Brother Tonying. Paano sinasabit yan? Saan? Sa meron bang GCash na pinagsasabitan yan? No? Ay, Apo. hindi ko Bank account ng ano. Meron bang account na Meron pinagsasabitan yan? Apo, Brother Jun, nung nakaraan po, not the last time, Submit no sa, nag-text sa akin. sa group Tapos chat. sinend ko sa inyo yung nung nirimit ko na sa LCSC, doon sa Gideon, nabigay ko rin po sa inyo yung copy. Tsaka pinapublish Apo. ko doon sa Paano na lang ulit, please, kapatid? Apo, Hindi ko na alam saan ko hahanapin eh. ay, no worries po. No worries. Natabunan na ng group chat. Oo nga. Una na eh. No? Oh, ano yung sinulat? Tagalog. Text mo na lang Isa lang sa po akin ang doon hugot sa ng group Opo, na yun opo. kasi matatabunan ko din siya. Sige po. No worries, no worries. Sige lang Sige, po. bro. Thank you, Thank you po. Thank you. Pero maraming salamat din po, no, kasi lahat po tayo are really taking effort para po yun masuportahan natin yung gawain ng ating community through itong pagbibigay ng yung lalo na yung sa Gideon, yung Gideon. Yes. Even sa Gideon. Gideon. So far, let me take this opportunity na rin po kasi so far, ang mga nagbibigay po sa akin, nag-update sa akin ng tithes ay ang East, ang Central. Sa inyo po, Brother Tunying, hindi ko po alam pero I'm sure nagbibigay po sa inyo pero hindi niyo lang po napapaabot sa akin kung sino-sino po yung nagbibigay. So just sa kaalaman lang po ng lahat. Thank you po. Kasi Hindi, pinapaano lang po ni Brother to Pat ang tithes po kasi, hindi na sa servants. opo, kasi ang tithes po namin sa chapter binibigay. Okay. I-record na lang Anyway, siguro. Kasi Para po, may record ka dito. so Kahit ganito lang nandoon. po, para lang malinawan po kasi pagka nag-report po, makikita nyo po dun sa report nun sa Leaders Conference, yung every year po, yung sa beginning ng year, makikita nyo dun kasi na nakapaloob lahat dun, meron po talaga tayong specific na, na section. So kung ano po yung tithes natin, kasi iano lang naman yun dun sa bilang ng members ng servants at saka yung binigay na tithes, yung bilang ng nag-tithes. So doon po nila kukuhanin yung percentage. Para lang po kasi may record. Pero yung sinasabi nyo po na napupunta yung tithes nyo, doon sa chapter kayo nagbibigay and not sa section ng servants. Being servants po, yun po sanang inaano ni Brother Tom na kung maaari, sa servants mapunta. Kasi being servants naman po na section, doon po sana sa servants. Kung doon nyo man po ibibigay, pag iniremit nyo sana doon sa form, yung remittance form sa MFC, kasi kayo po yung nagbibigay doon kung pwede nyo daw ilagay nasa servants, kasi yun po yung bibilangin nila ng home office. Just for statistics lang naman po ito. Yun Pareho lang naman patutunguhan yan nila Parehas lang naman. Yung record lang siguro. Record lang Pareho kayo. Opo. Duplicate ng receipt. Yun. Kaya lang kasi, kung i-record na nila doon sa chapter and then i-record sa servants, maduduplicate. Kasi nasa naman po yan sa home office naman. Kung ano yung dineclare ng chapter nyo, baka hindi dineclare na as servants, kung dineclare na nakapaloob kayo na na as Yun lang. area lang, dun papasok po yun. Hindi po yung specific na pupunta sa MFC. Pag tinignan nyo po kasi yung remittance form, tingnan nyo po, meron po talaga naka-specific doon na under ng section ng servant. Apo. Alam mo, may problema riyan. Halimbawa ng mga ibang kapatid natin. Halimbawa, yung taga rito sa East. Talagang active yung Focus for Christ doon, MFC East. Kaya pati yung mga servants doon, sa kanila nag-a-attend ng prayer meeting. Mhm.
Kaya sa kanila rin nagtatype. Okay. Hindi ko lang alam kung naililista yon pag-submit sa home office. As servant. Opo. Oo. Yun nga po yun nga po yung inaayos nga sana. Kasi kung titignan nyo po, yung magiging statistics kasi, so alam ng home office ilan ang servants. Pero pagdating sa tithes, kung hindi yun nakaspecify na servant, hindi po yun makakount na ano. So kung ilan lang yung na record ng home office na nabigay, dahil yun yung sinabit sa remittance form, yun lang yung ika-count against dun sa total number of servants. So, yung percentage po natin, lilit siya. Kaya nga, Ano ang matter of sana- reporting, pero yung pera naman po, napunta naman talaga sa MX. Oo nga. Kaya Opo. nga sana magkaroon ng arrangement na kahit Yeah. na yung isang servant nag-a-attend doon sa halimbawa sa chapter, sa isang chapter, Opo. pag magta-type siya, sa servant siya magta-type. Sa Ayun nga atin, po. dito, may medyo, doon dadaan, nawawala na yung sa listahan pag doon dumaan. opo. Yun nga po yan nga yung nire-resolve sana. Up to now, sa bagay hindi lang naman sa atin, dito sa NCR, kahit sa ibang ano po, sa ibang lugar. Ganyan din po ang nangyayari. Kaya lang nga, paglilinaw lang nga po, kasi siguro, dinidiscuss nila. I'm not privy to the discussion sa itaas. Pero, yun ang sinasabi ni Brother Tom. Kaya, I keep a record nung sa mga nagsasabi sa akin kung sino yung nagbigay. So, kung matitingnan nyo po, Okay. meron ako naman doon. Mapapakita pala. So, Ilan po, paglilinaw lang okay, sige po, doon po sa hamon natin, lagay natin yung hamon sa atin, magbigay tayo, basta magbigay tayo ng tithe, buwan-buwan, tapos. Tsaka sa Yun ang servants isang mismo, Brother Tonying, hindi sa Oo, area. inaayos ngayon yan. Sa area namin, pinag-usapan na namin yan. Sabi ko nga sa kanila, kami mga servant, doon na kami bibigay sa section namin. Okay naman sa kanila. Okay. Kasi nung unang panahon yan, hindi tayo ini-encourage na magbigay ng tithe sa section natin. Doon na kayo sa chapter nyo. Ganun ang Correct. nangyari noon. Ngayon binabago na natin yan. Tayo may sectionalized na tayo, ang tithe natin sa section dapat dumaan. Opo. Kasi yun po yung ano nila tawag dito, marching order. Doon sa itaas. Yes. Opo. So, So, Kasi dito sa amin, sino bang collector ng servants? Sa ikaw, Alex. si mismo, hindi paano po, ba? ganito po, Brother June. Actually po, wala akong kukolektahin sa inyo Kasi pwede nyo idiretso yung inyong tithes sa Yes. GCash or sa bank ng MFC. Ang gagawin nyo lang po, Taga-record lang siya. i-record ko lang siya. Sasabihan nyo lang ako na, nagbigay ako ng tithes, ganito, ito yung date, ito yun. Tapos, yung ano po, pagkabayad nyo dun sa Receipt. bank or sa GCash, meron po dun sa MFC na website, pupunta kayo sa forms. Andun sa forms, may lalabas po dun na remittance, tithes remittance form. I-fill out nyo po yun. Pag fill out Hirap nyo, naman. lalagay nyo yung pangalan nyo, lalagay, Hindi na matatandaan yan, Brother June. okay. You have to, Pwede naman po i-explain pagka nagkita-kita po tayo, mas madali naman kasi ang inaano lang po nila doon is syempre para yung pera diretso na sa MFC para wala nang punta sa ganito. Yun lang pong pinagkatiwala ni Brother Tom yung para dun sa Gideon. Kasi nga para isa tayo as a section tayo na nagbibigay ng Gideon. tama po, yung Gideon ngayon, centralized na kayo, di ba? Opo, naka-centralize yung Gideon ngayon sa atin. Correct. Tama Ganun po din yun. sana mangyayari sa atin. Sa Sa tithe tithe. natin, Opo. ganun din dapat mangyari. Centralized na tayo. Opo. Centralized in a way na pag isinabmit nyo yung remittance form, ang nakalagay na po talaga doon sa section is servants. Kasi usually, pag ang nag-submit mo yung chapter, syempre lalagay nila doon, chapter ganito, area, NCR South, at tapos chapter ganito, and so forth and so on. So, ikaw bro, paano ka nagta-type? Ano po? Ikaw, paano ka nagta-type? Diretso po sa diretso sa home office, I send through bank. And then after sending,
pipicturean niyo po yung ano kasi maraming nakaano dun sa ano i-accomplish niyo Madali lang Eh, naman kung- po. Kung, Tapos kung through GCash, paano ako magta-type? meron pong pag binuksan niyo po yung remittance form, nandun din po yung information GCash. regarding sa GCash. Saan po kukunin yung website ng remittance na yun? Missionary Families of Christ. Type nyo lang po Missionary Families of Christ. Lalabas po yung website. Click nyo po. And then, lalabas na po yung ano. Pwede, pwede, pwede ko pang i-ano to. Kaya lang, tapusin ko muna to. Pagsunod sa utos. Sige, babalik ka na lang kita. Apo. Ipakita ko po i-send ko sa inyo po yung ano. Okay, Brother yung Tony. pong pagsunod sa utos sa Diyos, specifically yung type, sundin na natin yun. Okay. Siyempre naman, mahal naman natin yung community natin eh. Kaya nga, specifically, yung type ang ating hamon. Kasi ang Yan, isang monthly. pwedeng mangyari para mas maganda ang dating, tayo mismo sa servant, may mangungulekta through, halimbawa, through GCash or whatever. Tapos isang buo na binibigay doon. So Opo, maganda yung mangyayari po yan. Aayos natin yung ganyan. Para ma-monitor natin kung sino-sino pati yung mga nagbibigay at hindi. Oo. Tayo, tunin muna natin tapos tsaka isang bigayan. Kasi ganyan po ginagawa namin ngayon. Hinahanap namin lahat ng mga active members, tapos tinitingnan namin kung yung active members na yan, nagbibigay ng tithe. Hindi po yung amount ang tinitignan, Hindi po. kung nagbibigay. Apo. Kung nagbibigay, yung number lang po. Yun lang naman po ang kinukuha din Opo, ng community. opo. They're not Opo. reporting the amount. Yung number. No, Number. number lang ang nagbibigay. Apo. Yun ang Brother, percentage na suggestion ni Brother Jun, pwede yun eh. Yung through GCash mo na lang ipadala lahat ng ano. Pwede naman yun eh. It would be very tedious for me po kasi isa-isa ko pa rin gagawin siya. Bagay yun. Gets niyo po? Opo, isa-isa ko kasi siyang gagawin. Like, si Brother Sunny po, ganito po, I'll just give you the example. Si Brother Sunny po, siya po yung nangongolekta dun sa kanyang, sa kanyang household. And then, kahit na siya po yung nag-collect, nakalagay dun yung mga pangalan kung sino yung nagbigay. Nagigets niyo po? Kasi pwede niya ilagay dun sa amount na yon. Ito si ganito, nagbigay sa amount na yon, si ganito. Tapos enter na naman niya another name. Enter na naman another name. So, in effect po, makikita nila doon how many yung nagbigay. Kasi lalabas yung pangalan. Ito sa atin, dito, walang ganon. Yung wala pa. po hindi pa po nangyayari. Ang nangyayari lang po, yun, sila Brother Sunny nagbibigay sa akin ng kung ilan po yung nabigay. Actually, pati yung binibigay niya yung resibo eh. Kaya nakikita ko, ako lang naman po nakikita, hindi ko sinasabi kung kani-kanino yung kung magkano yung binigay nila. Pero binibigay niya po yung Pwede ako, sa'yo ko ibigay. pag-usapan lang po natin sa planning. Oh, sige. Okay na po ba tayo dito sa Baliktad po natin? natin. Sige. Okay na po tayo dito. I-close ko na to. Sige. Oh, mukhang naglalabasan na ng Bible sila. Okay, Brother Boys. Boys. Ayan na. Oh, Brother Tunying. Asan ka na? Yung most beautiful Ayan na. smile. Most beautiful smile po. Hindi kita nakikita eh. At baliktad tong Yan. Bible ko. Ayun. Okay, 1, 2, 3. Sandali lang po ah. Asan na yun? Control B. Oh, one more time. This time with feelings. 1, 2, and 3. Asan na ba ako? 1, 2, 3. Yan. Maraming salamat. Na. Andyan na po sa natin. Baliktad. Balik Okay na. na? Opo, okay na Okay po. na. Maraming salamat Okay. po. Para Kaya makapain na natin dito tayo. sa servants eh. So, Dinner na. Dinner time na ba? Or midnight Closing snack na? sabi na. Closing prayer. Sino Closing magko-closing? prayer. Brother Borch.
Okay. Brother Butch. Okay. Lagyan natin ang ating mga Ay- sarili sa ay, presensya sila- ng ating Panginoon Diyos sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon Diyos, marami pong salamat sa kabineto na bigyan mo kami ng kaliwanagan ng kaisipan at lalo pang pinagtanto namin ang iyong salita. Ang aming hiling po, Panginoon Diyos, kami po'y mahina, madaling madapa. Hiling po, Panginoon Diyos, na bigyan kami lakas upang kaya po namin dalhin at pangatawanan ang iyong salita sa aming buhay at kami maging halimbawa at may liwanag sa iba upang mahikayat at madala pa namin ang ibang kaluluwa sa iyo, Panginoon Diyos. Panginoon Diyos, marami po kami pagkakataon na nagkakamali, nagkakasala. Patawarin po kami, tiniling po namin ang iyong banal na Espiritu Santo na manahan sa aming puso at na aming binubuksan para sa inyo upang kami maging matatag at lumaban sa lahat ng tabag ng laman ng tukso, Panginoon Diyos. Hiniling din po namin ang presensya ng aming Inang Maria na kami po'y kanyang ipanalangin at gabayan patungo sa kanyang anak na aming Panginoon Jesucristo upang kami po ay mailigtas. Ngayong gabi, Panginoon Diyos, inaalay po namin itong lahat sa iyong kalulhati, lalo-lalo na po aking mga kapatid na dito na lahat ay nag-aalay ng kanilang pagsamba at papuri para sa iyo, Panginoon Diyos. Tulungan po kayo, Panginoon Diyos, at bigyan kami ng magandang pagtulog upang may lakas pa kaming harapin ang bukas na maraming hamon at pagsubok namin tatahakin upang upang laming makamit ang mithiin na makapaglingkod sa iyo. Alam po namin, Panginoon Diyos, na kami may inyong nilalang upang kami mabuhay ng maganda, maluwati at masaya dito sa lupa, katulad ng sa langit. At iniling po namin, Panginoon Diyos, na sana po ay maging mapagkumbaba, matatag kami, at maawain upang kami po ay makagawa ng ikagagalak po ninyo. Panginoon Diyos, ngayong gabi at sa susunod pa mga araw, inaalay po namin ito sa inyo, Panginoon Diyos, sa magitan ng aming Panginoon Jesucristo, na kami po inyong maging lingkod, magpakatatag, at maging matibay sa harap ng lahat ng pagsubok at tukso. Gusto po namin, Panginoon Diyos, na mailigtas namin ang aming mga sarili, maitala sa aming mga pangalan sa libro ng buhay, kasama na aming mahal sa buhay. Lahat ito dinadalangin namin sa matamis na banal na pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sa iyo. Bukod kang pinagpala sa mga babae, Ang pala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria. Santa Maria na ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. luhati sa Ama, Luhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, para ng unang-una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nala nama. In nomine Patri et Filio et Spiritus Sancti. Amen. Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang kapatid. gabi po. Thank you, thank you, thank you. Maraming salamat po sa inyo lahat. We learned a lot Salamat. today.